Magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Liwanag ay kamting, unaway maghari, mangibabaw na ganap sa inyong katauhan. Makadamang tuwiran, makaunawang lubos sa bawat pahayag na marapat isambit. Taong aking mga mahal, tuwirang pagnilayan, yaong inyong buhay, tunay na pahiram lang. Kaya't ang marapat tupdin sa bawat araw, yaoy amay kilalanin at tuwirang tanggapin. Upang makapaghari, manguna't magnuna, manguna't manguna, pakatandaan nyo't huwag magmamaliw. Sa inyong buhay ay ito, siyang maging ganap na maganap. Sumainyong kapayapaan, paghariang tuwiran, malubos ang sa inyo'y pangunawang lubusan. Lahat ng tao'y makapagsasabing, Diyos ko, Panginoon ko. Ngunit yaong mga hindi pa kayang bigkasin ang Ama ko, nang dahil di nadarama ang pagkatotoo, hindi kailanman miya't miya'y mawiwika, Ama ko, Ama ko, Ama ko. Subalit ang nag-iisang isinugo na nagpakatapat at totoo, maliwanag na tinanto sa tao at pinarinig na totoo, yaong pagtawag ng Ama ko, Ama ko, Ama ko. Yaon ang patotoo, amay pinagmulan, sinugo sa lupa, sa sanlibutan. Upang tuwirang tupdin, habilin na mainam, tao'y arugain, patotohanan, siya'y buhay na buhay. Espiritong di nasisilayan, gumanap at tumupad, inilagak, binahagi ang buong katapatan at pagiging matuwid. Tao ang dinaluyan, bahagi ng buhay, nagkatawang tao, binigay na mainam. Yaong karapatan na mula sa mangmahal, kaya't kinantang tuwiran, yaong pagiging marapat at matapat. Tao, gayon din ang magaganap sa mga anak ng Ama na nagiging marapat. Sa kanyang pananaw, sa pagnanasa nilang sila'y makaganap, makatupad. Sa kanyang mga pagnanasa ay makiisa, sa kanyang habilin ay makihalina. Halina tao, mahal na mahal ko kayo, wika nga niya, kaya't damhin niyong pagmamahal na ito, mapupuspos kayo ng ligaya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapag dumaranas baga ng mga matitinding pagsubok ang mga anak ng Ama, ibig sabihin hindi niya minamahal? At yaong mga magagaan lamang ang dinadalay mahal na mahal? Suriin ninyo at limiin, mga mahal, ang isang tunay na minamahal at kalugod-lugod sa kanyang tuwiran, siyang tunay na nagsakit at nagpakasakit. Kung magkagayon,
Iba ang nasa ng Ama, iba ang layo niya sa tao. Subalit ang makakatanggap at magiging tapat, mawawawaan nilang ganap, kalooban niyang ganap, na di magtatalusira at di mababago noon, ngayon, at magpakailanman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kay buti mo, aking amang mahal, pagpakababa ay iyong nasa sa buhay ng tao, lumingap kang totoo, tumanglaw ka't nagbigay ng buhay. Ikaw aking Ama, ang tuwirang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman, kaloob mo'y walang maliw, ikaw ang liwanag, ikaw ang lahat-lahat. Kung tuwirang ika'y nadarama't nakikilala, kung ganap kang masusumpungan nila, di magtatalusira isip at kalooban, na mayroon kang magagawa. Ikaw aking Ama, ang tunay na sigla't galak, ang bawat iyong anak, mahina at marupok, kaya't iyong dapat minarapat mong sidlan. Ang sa iyo'y lubos na naghahanap, ika'y ganap na nasusumpungan. Ang sa'yo'y nadarama ang lubos sa pagmamahal, natutuwa, nasisiyahan. Tanging ikaw, o aking Ama, ang tunay na sigla't galak, kaya't ang tunay na dapat nasa tao'y tinanggap, siyang magdudulot ng tunay na liwanag. Walang pasubali kang hinahanap, walang hinihintay kang kapalit, walang nasang ikaw ay bayaran, ni hindi mo binigyan ng sukdulang hangganan ang bawat kaloob, kundi patuloy mong alay ang bawat iyong handog na mabuti sa lupa, walang katapusan noon, ngayon at kailanman. Wala kang kapantay, aking Amang mahal. Sinisidlan mo ng mainam ang sinuman, na sa iyo'y tapat na nananahan, nang hahawakan sa iyong aral. Ikaw aking Ama ang ganap, ikaw aking Ama ang tumutupad, ikaw aking Amang nagsisilid ng dapat ng tumpa. Kaya
kaya't ang bawat isa na sa'yo ay tumanggap, nagiging lubos ang tapang at talino kung paano makikibaka labanan ng tao sa mabuti't totoo, hindi sa tapang na pakikipag-away at patuloy na magtatagisa ng galing ng bawat katauhan, kundi ikaw, aking Ama, ang siyang kanilang pinagsisigawan. Ama, ikaw ang tuwiran, sa tao ay naglilihim, tinatanto mong dapat, nilalagak mong marapat, at ang sinumang sa'yo'y naging ganap. Bawat araw nila ay masigla, sa mga pinagdaraanan ikaw ang ligaya. Sa bawat hamon ng dilim, hindi mo niloloob na mangibabaw at mag-ari. Ikaw ang umaadlang, humahawi ng anuang dilim, upang ang mangibabaw liwanag mong sa kanila'y alay, upang di makamit ang tuwirang hindi dapat na sa kanila ay mag-ari. Iyong isip na di tama, iyong damdamin na di marapat, pagkat yaon ang sa'yo'y layon at nasa ang sa'yo. O aking Ama, ang manguna, ikaw aking Ama, ikaw ang siyang marapat manguna, at doon sa bawat isa, kapag ikaw ang nag-ari, mawawalang lahat, mapaparang naganap ang hindi tumpak, ang hindi dapat. At ikaw ang siyang magiging ganap. Yamang tinuran mo ito, mapagnilayan nawa ng mga anak mo, at matanto ang lubos na nasa mong kanilang kamti. Nekarameneya hana, nekarameneya hana, nekarameneya hana. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Halimbawa, nag-alaga ka ng hayop. Ito ay may buhay. Anak kang nagpapakatotoo at nais mong maglingkod ng tapat sa Ama. Kapag hindi ka ba niloob na umasenso'y parusa sa iyo yaon? Kung lahat ng mga pinagpapala ng Ama
ay sadyang sila lamang ang totoo sa Kanya, paano yung mga wala pang pagpapala na matwid at makatotohanan ang ginagawa? Tama ba ang paghatol ng Ama? At paano makikipagtotoo ang mga hindi totoo ang puso? Paano makatutupad ang hindi nagagalak sa ginagawa? Paano hindi susulong ang tao kung inaakay sa totoo? Kaya magnilay kayo, mga mahal ko. Ang bawat pinagdaraanan, hindi ibig sabihin parusa sa lahat, kundi may pinagdaraanan ang bawat isa. Iba ang pagdaraanan ng may sala sa mabuting ginagawa para sa kapwa nila. Hindi sa mga bagay na nakakamtan, hindi sa kabuhayan, doon pinakikita ng Ama na sila'y parurusahan. Mga minamahal, kaya tigib ba kayo ng lumbay sa inyong mga pinagdaraanan? Bakit? Kung tunay kayong nakadarama sa Ama, matitigib kayo ng pag-asa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung pwede na nga lamang po akong maghayag at takda na, baka po makatulong na ngayon din araw na ito sa inyong mga nanghihina ang loob. Subalit ang wika nga sa akin bago ako lumuwal, may takda ang lahat anak, maging ang aking paglalahad at pangungusap. Kaya't kung ano po ang tinakda niyang masambit nitong aking bibig, hindi ako ang humabi, hindi ako ang kumatha. Mapakahirap magkatha ng isip na ang kinatha ng isip mo, sa'yo rin pala babalik ito. Buhay ba ang Ama? Kaya kung mula kanina pa ay nakinig na kayo, totoong totoo po, may natutunan na kayo kanina pa. May naunawaan ba kayo sa mga naghayag at nagulat? Kung may natutunan po kayo, may lumakas ang loob sa inyo, may nagliwanag na kaunawa, at lalong pagtitibayin ang kalooban ng Ama. Sapagkat kung minsan, habang ginugusto mong magpakatotoo, maraming pumupukol ng di katotoo. Buhay ba ang Ama? Habang nagsusumakit at nagsusumikap kang maging tapat, may umaagaw sa iyo para ikay magupo at may bagsak. Ngunit, kung totoo ka, isulong mo. Kung hindi ka nga totoo, mabahala ka't matigatig manginig. Yun ang dapat na matanggap. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa Ama ang lakas, sa Ama ang lahat. Ang mga nagsusumakit at nagsusumikap makipagtotoo sa kapwa-tao at maging lingkod ng Ama, marami man ang pinagdaraanan, hindi nila matanto at malirip bakit masaya pa sila. Hindi nila kayang ipaliwanag bakit nagnanasa pang maglingkod. Hindi nila kayang sabihin, ano ba ito at ba't ganito ako? Sapagkat yaon ang patotoo, di sariling gusto ang inuuna at di kalooban ang sinusunod. Kaya't gayon ba kayo? Magalak kayo, magpuri kayo, sapagkat hindi na matwid na sabihin ng tao, tumpak ka, tama ka, ang Ama ang hahatol sa bawat isa. Kaya di na kailangang mga tuwiran, hindi na kailangang magpaliwanag, sapagkat
kung nasa totoo ka, gawin mo yung pinagagawa sa'yo. Kung nasa tama ka, sabihin mo yung pinabibigkas sa'yo. Subalit, huwag mong alintaanit isipin kung ano sasabihin ng naririnig ay salitang ibinigkas mo. O dili kaya, huwag mo nang isalang-alang ang iyong kapwa kung ano man sambitin nila. Ang mahalaga, alam mo ang tama para sa'yo. Sapagkat tanging Ama naman ang hahatol sa lahat ng tao. Kaya't ang taong nakikipagtotoo, tandaan ninyo, lumipas ang maghapon, lumilipas ang magdamag, sa bawat pinagdaraanan, walang buntong hininga't hinagpis, kundi pagtawag. Pagtawag sa Ama, panambitan sa Kanya, pagdulog sa Kanya, at pasasalamat ng may galak. At pagtatanong sa sarili, ano pa ba ang mali ko? Itama mo, o Ama ko. Saan naging malabis ako? Turuang maawasan. Kung sa palagay ko'y wala, ika'y batid na batid mo. Huwag akong maging magaling sa pananaw sa sarili ko, sapagkat ayaw kong ako mismo'y hatulan mo. At kung may kulang pa ako, ipabatid mo rin ang nararapat kong gawin para maitama ko ang lahat at mapunan ko. Maawasan naman ang di dapat at makatupad ako sa iyo ng ganap. Tao, hindi lahat ng tao'y makapag-isip ng gayon. Sapagkat siya ang patotoo, iba ang isip ng tao at iba ang isip na kaloob ng Espiritu. Kaya't lumalawak ang pangunawa ng tao sa kaloob ng nagbabahaging malawak na pangunawa ang taglay. Kaya't ikaw rin na naghanap, bibigyan, sisidlan ka, babahaginan ng pangunawang maunawaan ang nasa't kalooban ng sayo ay sinasamba. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Pag sumikapan at pag sumakita ninyo, na huwag malumbay sa inyo ang Espiritu Santo ng Ama, ang pinagmulan. Malumbay man ang puso nyo, taga-aliw nyo pa rin ito. Subalit kung kayo mismo ang nagdudulot tao, huwag na kayong magtaka kung bakit alingas-ngas kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, nek karameneyahanam, sapagkat matwid ang Ama at kilala niya ang mga anak niya. Totoong nasisilayan niya, kaya't di na kailangan pang ikaw